Guys, for today's video, meron akong gustong i-share sa inyo na something development sa ating banking system. Siguro this is the step forward sa more convenient process ng pag-open ng mga bank accounts. Bakit kamo? Di ba the usual kapag sa mga traditional banks na nagpupunta tayo, usually hingan tayo ng dalawang ID. Dati pa nga na-experience ko na kailangan pa ng ID picture para makapag-open ka ng bank account. Ngayon, with the help of PhilSys and BSP, nagkaroon na ng integration ng ating national ID sa pag-open ng bank account. Ano yung sabihin nito para sa atin? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance, meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so you heard me right na si PhilSys ay nakipag-coordinate or ano ba tawag doon? Nakipag-work together, collaborate with BSP and banks na to use PhilSys as a requirement so you can open a bank account. Well, currently meron dalawang banks ang nag-i-implement na nito. Number 1, si BPI, and number 2, yung isang digital bank natin, which is si OF Bank. Si OF Bank, more on pang ano kasi ito pang OFW. But because of this change, marami na nakapag-open ng bank accounts dito sa OF Bank. So, basahin muna natin tong article na to from PNA about these recent changes in ID verification. Okay, sabi dito, Philippine News Agency, Land Bank, OF Bank register 211,000 new accounts opened ID-free. Ibig sabihin nito, hindi na nagpakita or nagsubmit ng additional ID sa pag-open ng account with OF Bank. Manila, State-run Land Bank and Overseas Filipino Bank or OF Bank have already recorded 211,000 new accounts opened without a physical ID after the July rollout of its National ID-enabled service. In a statement on Friday, Land Bank of the Philippines said the development reflects a strong demand for accessible financial services among Filipino. Land Bank launched the new identity verification feature in July, allowing clients to open accounts via Land Bank and OF Bank mobile banking app or digital onboarding website using real-time verification powered by Philippine Statistics Authority or the PSA, eliminating the need to present or upload physical government-issued ID. For full article, you may read na lang dito sa Philippine News Agency. So, currently, when you search over the internet, ang news na lumalabas lang dyan ay si BPI at saka nga itong si Land Bank or si OF Bank. Ngayon, pwede muna nating subukan si OF Bank kung gaano ba kadali mag-open ng account dito kay OF Bank. Okay, silipin natin kung totoo nga ba na hindi na natin kailangan mag-provide ng physical ID or picture of our ID para makapag-open ng isang bank account. Before we proceed, since discuss na natin si OF Bank, kamusta ba ang features and benefits nitong OF Bank na to? Well, masasabi ko, hindi siya ganun ka-attractive katulad ng ibang mga online and digital banks natin. Kasi sa mga digital banks natin, naglalakihan niya ng interest But itong si OF Bank, hindi ko alam bakit ang baba ng kanyang interest. So, for the features, ito po ang sabi nila. Basically, meron silang different accounts. Merong account for OFW, and then meron ding account for beneficiaries na less than 18 years old. So, yung pang OFWs naman, ito daw yung features. No minimum initial deposit, which is pares naman sa iba. No maintaining balance, ganun din para sa iba. Interest-bearing peso savings account. Well, totoo na, dapat naman, di ba? Transfer funds to any OF Bank or Land Bank ATM accounts free of charge. Free of charge, di ba? Totoo naman, kahit Discartec to Discartec, or Netbank to Netbank, or BDO to BDO. And ngayon, nagtanggal na sila ng di ba? Transfer fee. So, anong kakaiba? Send remittance via Visa Direct through Visa Partner Abroad. Kung free yan, edi much better. Pero kung hindi, transfer to and receive funds from any other local banks ba? Nakakainis yung features nila. Pay bills on time, purchase to online, pay cashless through Visa. Nakakainis. Wala siyang feature na masasabi nating siya lang ang meron. Or paano ba? Wala siyang feature na appealing sa mata ng karamihan. Ito pala yung interest, 0.05%. Digital bank na galawang traditional bank. Anyway, sige, punta na tayo. So, for us to create, kailangan muna nating mag-download ng OF Bank app sa Google Play Store or even sa Apple App Store. This time, gagamitin ko ang aking iPhone. So, pag na-download nyo na po yan, pag binuksan nyo, meron siya kagad na terms and conditions. Scroll nyo lang sa baba and click I agree.
After that, mapupunta na kayo dito. I-next nyo lang po. Ito, mapupunta na kayo sa account opening. I would like to open an OF Bank account or continue my application. Ako, I would like to open. So, click ko yan. Tapos, mamimili ka na dito kung pang beneficiary ba or yung regular debit card na ikaw yung OFW. So, ako, click ko ito, beneficiary. Next lang natin. Okay. Ito. Mag-agree lang tayo sa terms and policy. Tapos, fill out natin yung profile details natin. Then, create an account. Tapos, mapupunta na tayo dito sa face verification. So, enable natin yan. Ayan, nag-face verification tayo. And then, yan, successful. User profile successfully created. So, meron na akong account. Click natin yung continue. Ito na, National ID E-Verify. So, ito pala yung verification ni PhilSys. So, sabi dito, we have successfully verified your information with the Philippine Statistics Authority, PSA. You no longer need to submit an ID. O, di ba? Verified na kagad. Anong ginamit nila dito siguro? Yung pangalan natin combined with birthday and our face verification, di ba? At least may ganung technology na kay PSA to detect yung mga face natin dun sa records nila. And then, mobile verification na, one-time PIN. After that, mag-create na kayo ng security questions. After which, additional personal information. Sa huli, confirm po, bali summary. Pag tama naman po, click nyo lang po yung confirm. Tapos, hintayin nyo lang po. Saglit na saglit lang po. Ayan, account opening successful. Ayan, so basically, nakapag-open po tayo ng ating OF Bank account nang wala tayong sinubmit na ID. And it is because of the PhilSys E-Verify nga. Which, sa BPI, ganun na din po ang nangyayari. So, hopefully po, ma-implement po itong E-Verify na to para naman po, hindi na po natin kailangan mag-upload ng ID or even sa mga branch, di ba? Kung meron silang ganung way to verify, meron silang camera for the face verification, etc. At may E-Verify, hindi na po natin kailangan magdala ng ID. Yung mukha lang po natin at pangalan lang po natin, sapat na po para makapag-verify sila. Hindi ba? Hindi ba ang galing na technology nito? Usually, yung iba nga fingerprint pero sa atin, at least face verification na nangyayari. Okay, once na sabi na po yan, naka-open na po yung account, basically, ito na po ang itsura ng OF Bank. Sinasabi po pala dito na kailangan po pala natin pumunta pa ng Land Bank for additional verification. Ito po yung sabi, please visit any Land Bank branch to get your OF Bank ATM debit card and to activate your financial transaction in the internet banking. Ibig sabihin po, hindi pa po enabled ang ating online transaction or any financial transaction through the app or even the web app. So, kakailanganin po natin pumunta pa sa any branch para i-continue ang verification ng ating account. Ay, yun na lang. Medyo pumalya sila doon kasi nakapag-create na tayo ng account pero kailangan pa natin pumunta ng branch to verify. Nandun na tama na sila, nasa right track na sila, pero biglang nagkaroon pa ng additional layer of bureaucracy dyan. Ay, nako, at this digital age. Pero yun nga, ayan po yung itsura ng OF Bank. Napaka-simple po. Yan, may money lock din po silang features. Yeah. Tapos meron din po silang QR. Sort of simpleng application lang po siya. Medyo hindi kagandahan ang kanyang features. Hindi siya attractive para sa akin. I'm not sure if it is attractive for OFWs. Ano yung feature na nagbe-benefit para sa kanila? Kung sino man po OFW dyan na merong OF Bank account, ano po ba yung magandang benefit ang nakukuha nyo dito sa OF Bank? Let me know po sa comment section sa baba. For our question of the day, ano po yung nakikita nyong disadvantage naman if we are to implement this kind of e-verification using our PhilSys ID? Maybe kasi hindi natin siya na-cover, but let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. Shoutout kay ML Villanueva Andrade at ML01ML. Sabi po niya, thank you Sir Pat sa pag-share. Buti na lang maaga kong nalaman. Ngayon, ko lang di na try gumagamit ng buy now pay later tulad ni Atome at SPay Later. Sir, G-Gives ba, ano epekto nito sa credit score natin? Well, sa G-Gives kasi medyo long term naman yan. Kahit pa paano kaya niyang mapaganda ang ating credit score. But every time na mag-open ka ng G-Gives or gagamit ka ng G-Gives, that's an additional contract. Kay ML Villanueva, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive yan ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!